Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Jim Pumasigarichano, a faith healer o Zamata reader. So ngayong hapon, natutunan natin na nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. This is a weekly gabay for the month of November 1 hanggang November 7 for the sign of Capricorn. So, Capri, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, at spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino naman kayang energy at kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga hagilap? So, guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang pa makaka-relate sa inyo, and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalain kayo na Diyos at may kapasiksik naglago umapaw ang manumbalik sa inyong biyaya. So guys, kumapit ka na dahil ito na mensahe sa'yo ng ating mga gabay. Angel Spirit Messages, bigyan mo ako ng pasabog at bulabog na mensahe para sa mga kapatid nating Capricorn. My God, there's a page of sword, information, curiosity. Ibig sabihin dito, kailangan marami kayong alamin na balita or something na informations. Kumbaga, kailangan mabusisi kayo, no? Palawakin ang inyong kaalaman sa lahat ng bagay, no? Kumbaga, kailangan bago ka mag-take ng actions, kailangan alamin mo muna. So, let's see what is additional messages. And because there is a 7 of Cups, there is a lot of opportunities, options, no? Maraming opportunity. O minsan talaga nagkakaroon ka ng confusion, no? Kumbaga, naguguluhan ka na sa mga bagay-bagay or something na opportunity ba yan or kumbaga naguguluhan ka sa sitwasyon mo or something. Kumbaga, you need to do something na kailangan yung pag-isipan o kailangan yung alamin, no? Bago ka mag-take ng action. So, let's see what is additional messages. Parang, huwag ka maging padalas-dalas sa mga decision para at least, kasi kapag confused ka talaga, no, minsan, hindi mo alam kung ano pipiliin mo or ano unahin mo, ano gagawin mo. So, sinasabi sa'yo dito na kailangan mong pag-isipan. Take time, no, to making decisions. And because there is a 2 of Cups, there is a partnership. A partnership, unconditional love, union or something na collaborations, teamwork. And of course, there is a 10 of Cups. There's a happiness. So, there's a partnership na mayroon talagang about sa love life talaga. There's an unconditional love na magdala sa'yo ng happiness. So, let's see what is additional messages. There's a Queen of Wands. There's a stability and control, no? Kumbaga, minsan kailangan yung magkaroon ng confidence sa ginagawa nyo, no? Kailangan ipakita mo sa kanila na alam mo yung ginagawa mo. Additional messages. Additional messages. Angel Spirit Guides, additional messages. And because there's an Emperor, a maturity, no? Kumbaga, be mature enough. Kumbaga, maging mature ka sa lahat ng mga ginagawa mo, sa decision mo, sa lahat ng pinagkakabalhan mo. There's an Emperor is high standard, kumbaga, control and stability. So, let's see what is the Page of Swords. And because there is a Queen of Swords, no? Kumbaga, sinasabi, tignan mo yung bigger picture of yourself. Ibig sabihin dito, kailangan alamin mo muna, tuklasin mo muna yung mga bagay-bagay. Kumbaga, dapat alam mo na yung mga magiging possibilities or kahihinat na ng bawat eksena. So, what is the 7 of Cups? There is a 9 of Wands. There is a final push. Ibig sabihin dito, may mga bagay na kailangan mo pang ilaban or may mga bagay na kailangan mo pang pursigihin, no? At kailangan mo pag-isipan na maraming beses. Kumbaga, there's a lot of confusion or information na kailangan mo pang himay-himayin or step by step. Ganon. So, let's see what is the 2 of Cups. Let's see what is the 2 of Cups. There is a 2 of Wands. So, there's a decision, no? There's a decision about sa partnership. Ibig sabihin dito, it's either na may pinagdidesisyonan kayo o meron kayong pinagpaplanuhan, negosyo o hanap buhay man yan. So, sinasabi dito sa'yo, magkakaroon talaga kayo ng collaboration or teamwork. Heart-to-heart talk, ganon. So, let's see what is the 10 of Cups. Represent the Sun card. So, magkakaroon of your positivity. There's a happiness talaga. Alam mo yung
yung kaligayahan nyo wala nang mapaglalagyan dahil dito sa kaligayahan na taglay ng The Sun card. So, sinasabi ng The Sun card dito is of your positivity, a success driven, kumbaga there's an enlightenment, kumbaga lahat ng bagay na magbibigay sa iyo ng kaliwanagan in all aspects. So, let's see what is the Queen of Wands. And of course, there is a Eight of Swords. There is some information na kailangan mo alisin mo yung takot at pangamba mo. There's a toxicities around you na kailangan maging matapang kang maharapin yung mga bagay-bagay sa paligid mo, no? Kumbaga, magkaroon ka ng confident and control sa sarili mo. What is the Emperor? There is a Nine of Cups. There is a happiness and wish fulfillment, no? Kumbaga ngayon ay unti-unti na naisa sa katuparan at unti-unti na nailalahad ang iyong kaligayahan, no? Kumbaga hindi mawari kung saan mo ilalagay ang kaligayahan na yan. Kumbaga dahil sa lahat ng nangyari sa paligid mo, kumbaga mas kontrolado mo na yung emotions mo, and of course, you are also practicality, no? You're practical, no? So let's see what is the Page of Swords and the Queen of Swords. There is a Chariot card, no? Kumbaga, there is a taking action, no? So, ngayon parang, nagtitake ka na ng action sa mga bagay na alam mo magsiserve sa'yo, no? At yung mga bagay na alam mong magiging maganda yung possibilities or magiging outcome, no? So, let's see what is the Seven of Cups and the Nine of Wands. So, there is a King of Swords. King of Swords, sinasabi dito, being wise. So, ngayon parang nagiging wise ka na sa daming opportunity, sa dami ng confusion, sa dami ng kaganapan sa buhay mo. Kumbaga, subok ka na eh, diba? Alam mo na kung sino yung nanlilin lang sa'yo or sino tong mga tao sa paligid mo na nandyan lang kapag meron ka, no? Kumbaga, nagiging wise at practical ka na this time. So, let's see what is Two of Pentacles, Two of Cups, and of course, the Two of Wands. So, there's a Seven of Wands. Protect your power, protect your energy, protect your relationship, no? Kumbaga, kailangan protectionan mo yung love life mo, no? Kumbaga, sinasabi dito na you need to do something, decisions, no? Kumbaga, there's a two-part or tignan mo yung both sides of the situations, no? Kung alam mong hindi na makakabuti kung nasaan ka ba or environment, kumbaga kailangan nyo lumipat or something, kumbaga kumawala dyan sa mga negativities around you. There's a toxicities na kumbaga nasa paligid nyo, sa tahanan nyo or something na kailangan nyo na magbukod or kailangan nyo ng magkaroon ng settled, na? So, let's see what is the Ten of Cups and because the Sun card. And of course, there is a Nine of Wands. There is a slow and steady, no? Kumbaga, kailangan panatiliin yung kalmado yung emotions nyo, no? Huwag nyo aalisin nyo yung pagiging mainitin ng ulo or pagiging padalos-dalos, no? So, let's see what is the Queen of Wands. And of course, the Eight of Swords. There is a Four of Cups. Re-evaluate or analyze, no? Kailangan magkaroon ka ng control sa sarili mo at confident na kaya mong harapin yung mga bagay-bagay. And also, kumbaga, ine-evaluate or ina-analyze mo na ngayon yung bawat tao sa paligid mo. Even yung mga tao pinagkakatiwalaan mo. Kumbaga, nagkakaroon ka na ng mysterious ways, no? Parang hindi mo na kagad inilalantad yung buong pagkatao mo, yung plano mo, no? Parang meron kang katangian na parang hindi na nila mababasa yung mga bagay na gagawin mo o paplanuhin mo. Parang nagkakaroon ka ng mysterious talaga. So, sinasabi na evaluation or ina-analyze mo yung kahihinatnan or yung magiging possibilities. So, let's see what is the Emperor and the Nine of Cups. And of course, there is justice. So, there is a justice will serve. Kumbaga, may hustisya dito na nagsasabi sa inyo na there's a control and balance. So, let's see what is the outcome. Let's see what is this outcome. Oh my God. Let's see what is this outcome. There is a Two of Pentacles, a balance. So, sinasabi dito sa iyo na keep doing what you're doing. And of course, there's the Lovers. Magdadala sa iyo ng balance sa inyo pagdating sa partnership. And of course, there's the Hangman. Baguhin ang perspective, baguhin ang pananaw, baguhin ang mindset. And of course, there's a Six of Pentacles. There's a giving or receiving something. Or sinasabi na maging balance kayo mo. Maging balance kayo emotional and practical. And of course, there's a, kumbaga, give and take, no? Kailangan give and take. And of course, the Six of Pentacles for me is, magtutuloy-tuloy na about sa finances, no? Ayan ang pasabog sa akin talaga na about dyan sa Six of Pentacles. And of course, the power of the night, there's a Three of Cups. There's a celebration. So, let's see what is the Love Oracle card. No? Let's see what is the Love Oracle card. Let's see what is the Love Oracle card.
There's a passion. So, kailangan yung ginagawa mo gusto mo, no? Hindi dapat pilit. And of course, there's a coffin. There's an ending and a new beginning. May mga bagay na matatapos ng chapter or phase or something horizon. Kumbaga sinasabi sa dito na kailangan mong humarap sa mga bagong eksena, no? There's a transition or pagbabago na kailangan maging flexible ka. So, let's see what is a yin and yang oracle card. Let's see what is a yin and yang oracle card. There's a belief, yung paniniwala, no? Some of you kumbaga, minsan sa paligid mo, no? May mga tao sa paligid mo na nagbabalat kayo, yung mga, kapag kaharap mo, okay, pero pagkatayo ko din, di ba? Kumbaga, kailangan maging aware ka dyan. Kasi mamaya iba pala kayo ng pinaniniwalaan, di ba? Pero because there's a strength card for the sun card, there's an empowerment, no? Magkakaroon ka talaga ng power, because kumbaga, ng strength, no? Kumbaga, ng confidence sa sarili mo. Because there's a possible na mayroon kang kinalaman sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius, no? So, maaaring yung person mo, maaaring Gemini, Libra, Aquarius, no? So, let's see what is this monthology. Let's see what is this monthology. Okay, hold your visions, no? Kailangan pang hawakan mo yung sinasabi ng isip at puso mo, no? At sinasabi dito sa'yo na step out of your comfort zone. Kailangan mong kumawala sa comfort zone mo. Yung mga bagay na alam mong hindi magbibigay ng worth and of course benefits sa'yo. Kumbaga, kailangan mo maging matapang at kailangan mo magkaroon confidence sa sarili mo na kaya mong lumaban at kaya mong humarap at kaya mong gawin yung mga bagay na kaya nilang gawin, no? Let's see what is Archangel Michael messages for you. What is this Archangel Michael messages for you? And of course, the person that you're asking is about trustworthy. Yung excuse me. Yung taong pinakausap mo at yung taong pinagkakatiwalaan mo ay siya talaga mapagkakatiwalaan, no? And of course, yung taong yung kinakausap mo, maaaring yung mga tao sa paligid mo, no? Kumbaga, yung iba dyan mapagkakatiwala. Because pay attention to your dreams, no? Kumbaga, kailangan, kumbaga, tingnan mo yung pinaka-target intentions mo, no? Kumbaga, doon ka dapat sa bagay na alam mong magtutupad sa pangarap mo. Yung talagang gusto mo talagang gawin, no? Kumbaga, bakit ka nagsimula? Bakit ka, kasi may pangarap ka. So, ayun yung kailangan mong kunan ng pansin, no? At talagang tumutok. Let's see what is additional messages. And of course, there's a wheel and orca elder. So, there's a diving depth. So, ibig sabihin dito, kumbaga, enjoyin mo lang yung nangyayari sa'yo, no? Enjoyin mo lang yung nangyayari. Kung ano man yung bagay na meron ka, yung mga bagay na ginagawa mo, enjoyin mo lang yan. And of course, you're not for everyone. Ibig sabihin, there's a weirdness. May mga kanya-kanya tayong weirdness, no? Kumbaga, minsan talaga hindi tayo flexible sa lahat. At hindi ka flexible kahit kanino. Kumbaga, may mga taong kayo naiinisan ka. May mga taong inis sa'yo, no? Kailangan, iyan mo rin yung sarili mo, no? Bigyan mo ng space or distance. And of course, there is a fear. Alisin mo yung takot at pangamba mo. Kasi ito yung magdudulat sa'yo ng rejection or something, failure, no? Or may mga bagay na grief or something pagsisisihan mo sa uli kasi hindi mo nagawa. Inuna mo yung takot. Alisin mo to, no? Kumbaga, kailangan mo mapalitan to ng confidence. And of course, there's imaginations. Kumbaga, pagdating sa mga bagay-bagay, makakapag-create ka ng isang bagay kapag matalas ang imaginations mo. So, let's see what is additional messages. Additional messages. And of course, sinasabi dito, there is trust, no? Magtiwala ka sa present and progress, at magtiwala ka sa sarili mo na kaya mo. And of course, there's a inner self. I told you, there's an inner self, expansion. Palawakin mo yung kaalaman at paalawakin mo yung sarili mo, no? Sa mga bagay-bagay. And of course, there is a dandelion. Ibig sabihin, empowerment, perseverance, no? Kumbaga, kailangan mo magtiyaga sa mga bagay-bagay na ginagawa mo, na hindi man madali at hindi man agad-agad nakukuha yung gusto mo. Kailangan mo talagang pagdaanan yung pagtsatsaga na yan. So, let's see what is this energy. Let's see what is this energy. There is a 4 chakra archangel
Raphael, for healing. Magkakaroon ka na ng healing dito. And kasama na holding a heart. So, some of you guys, if you are, Capricorn women, so, ibig sinasabi dito, may hawak ng puso mo, no? If you are a Capricorn man, so, may taong, kumbaga may gusto ka, no? Na talagang siya lang talaga, yung parang na love at first sight ka dito sa person na to. So, let's see what is additional messages for this chakra. For this chakra, Angel Spirit Guide, there's an impatience. So, some of you guys, kumaga nawawalan ka ng pasensya or something na nagiging padalas-dalas ka o mainitin ang ulo mo, maging ano ka, no? Habaan mo yung pasensya mo because there's an impartiality. Kumaga sinasabi sa'yo dito na maging balanse. Kumaga maging balanse ka sa mga bagay-bagay. Because there's an abundance. See? Diba magkakaroon ka ng masaganang buhay dito without sinasabi na confusion. Marami kang bagay na parang naguguluhan or may mga bagay na nare-reject kasi parang hindi mo alam or something. So, sinasabi dito getting more information, no? Kumbaga kung naguguluhan ka, pwede ka magtanong or kumuha ka ng information para malaman mo kung ano ba talaga yon. Diba? Palawakin ang kaisipan at palawakin ang kaalaman. So, let's see what is Arcangel Raphael messages for you. Arcangel Raphael messages for you. So, sinasabi ni Arcangel Raphael, listen to your intuitive feelings. So, makinig ka sa intuitions mo, makinig ka sa gut feeling and vibrations mo, no? Kumbaga yung magtuturo sa'yo na right way. So, let's see what is additional messages. And of course, sinasabi dito, there is a talk to your angels. So, ibig sabihin, kailangan mo mag-meditate, contemplate, so para malaman mo at maunawaan mo yung nangyayari sa paligid mo. And because there's an animal. So, some of you guys, there's an animal lover, no? Kumbaga talagang ma-friendship ka sa mga animals. Diba? Animals. So, let's see what is the Jesus loving quotes. Jesus loving quote said, do shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. So, ibig sabihin dito na mahalin mo ang ating Panginoon, no? Maniwala ka sa Kanya ng buong puso't isip, kaluluwa, no? Kung gagawin mo siya sentro sa buhay mo at ibibigay niya sa'yo ang blessing na nararapat para sa'yo. So, let's see what is this energy. Angel's number. Discipline. Ayun nga, di ba? Kailangan mo rin talaga magkaroon ng disiplina sa sarili mo. So, sinasabi dito, your approach to life is an affected mix of both practical and imaginations. Your mind is steering with the creative ideas and you have the organization skill to manifest them to life. See, yun ang kailangan mo. Magkaroon ka ng disiplina sa sarili mo. Kumbaga, marami kasi pinanguhugutan ng disiplina, no? Kumbaga sa bagay-bagay, sa finances, sa love life, diba? Sa career, and sa emotional. So, let's see what is this messages of life. Basta pag sinabing discipline, alam mo na yun sa sarili mo kung ano yung dapat mong disiplinahin, no? Pagdating sa relasyon, pagdating sa pera, diba? Marami kasing aspect or factor na pinanggagalingan ng discipline. Pero kasi sinasabi dito, there's an hope. May pag-asa talaga, no? Pero kasi sinasabi dito, as I enter the great school of life, I hold tight to the faith in God. God loves me and guards me in every situation I encounter. Regardless of what I confront, I trust in the true nature. Today, I welcome life. I know the light will always return and there will always be infinite possible for me. Ibig sabihin dito, kumbaga may alam mo sa sarili mo may pag-asa ka, no? Alam mo sa sarili mong magkakaroon ka na maunlad na buhay, no? At the end of the time, alam mong hindi ka papakawalan at hindi ka papabayaan ng Panginoon. No? Kumbaga handa ka sa pagbabago at handa kang umasa at alam mo sa pag-asa na yan na ipagkakaloob sa iyo ng ating Panginoon. So guys, this is a weekly gabay for the month of November 1 hanggang November 7 for the sign of Capricorn. This reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat sa walang sawang support sa aking channel. Lalo na hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik-digdig na umapaw na biyaya ang manumbalik sa inyo. Maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush!